Senator, actually sinabi nga po ni Attorney Sal Panelo no, na for him, to prove the sincerity of President Marcos, ipauwi daw po niya si former President Duterte. Ganun din po ba yung inyong sentiment? Tama yan, tama yan. In order to heal the very deep wounds sa mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, ay ipapauwiin niya si Pangulong Duterte dito at the same time, paghuhulihin niya, pag-arestuhin niya yung mga ICC investigators na andito ngayon sa ating bansa, andyan sa Pasay, sa hotel sa Pasay na pilit na nag-imbestiga nitong ating mga kapulisan, no? Mga retired na pulis ay tinatakot pa na magpirma sa mga affidavit na prepared nila. Otherwise, kung yung contents ng affidavit ay pinapadiin si Pangulong Duterte at ako para daw kung hindi sila magpirma ay yung mga pulis na yon ang madidiin. Kaya the first move that the President should do is to arrest these people for interfering into our judicial processes. Wait, can you How confirm? did you get this information, Senator? Paano po dumating tong impormasyon na ito sa inyo? Yung mga pulis na pinag-imbestigahan nila, alam nga naman, meron magsusumbong sa atin. Hindi naman tayo pwede lang i-blind dyan dahil mga pulis yan, puso niyan, nasa atin pa rin dahil nabaro natin yan. Can you give us more details, Senator? Senator, ano pa pong details bukod sa may ilan po sila na ICC investigators na nandito, nabanggit nyo nga nasa Pasay sila sa isang hotel. How long have they been here? Matagal na yan sila dito, pabalik-balik na yan sila. At ngayon, naghahabol sila dahil yung yung date ng last day of submission ng mga evidence doon sa ICC, parang itong katapusan ng buwan ang nila, yung last day of submission of evidence. Kaya nirarally nila, tinatakot nila yung pati yung mga retired na mga pulis na kawawa na nahimik na sa kanilang buhay. Tinatakot nila na kapag hindi magpirma dito sa kanilang prepared na affidavit, ay sila daw ang madidiin kung hindi sila ipirma sa affidavit na containing incriminations laban sa amin ni Pangulong Duterte at ako. As far as you So, know, yun ang ginagawa nito mga investigador na ito. Dapat si Pangulong Marcos, kung sincero siya sa kanyang reconciliation, pag-aarestuhin niya itong mga tao na ito for interfering with our judicial processes. okay, Senator, as far as you know, is this in cooperation with the DOJ or with the PNP or any government agency? PNP, particularly sa IDG. Okay. At merong mga tao ang Malacanang na nagpapasilitate nito. Hindi ba yung magtapang-tapangan pupunta dito kung hindi pinapasilitate ng mga nasa gobyerno? Sinong tao sa Malacanang po? Pangalanan nyo na. Malaman natin yan kapag mag-conduct kami ng hearing at papanagutin natin itong mga tao na involved dito na mga taksil sa ating soberenya. And base sa intelligence nyo, Senator, is this to do with the case of Tatay Digong or sa kaso nyo po? Kasi yun naman po yung lagi nababanggit rin, no? Na sunod na daw po kayo, etc. etc. Kaso ni Pangulong Duterte at ako sa akin. Okay. At Kayong dalawa lang. pilit pa lang dinadamay si Senator Bongo at si Vice President Inday Sara. Kasi kung hindi nila makuha si Vice President dito sa impeachment dahil alam nila kulang sila ng numbers, they will resort to ICC. Talaga pipresahin nila na makalabas ng warrant yung ICC laban kay Vice President para ma-erase talaga na si Vice President. Speaking of impeachment, kasado na, nagsulat na si Senate President Chis Escudero kay Martin Romualdez, House Speaker. Nakasisi na po si VP Sara Duterte doon. Nakausap niyo na ba ang SP na si Chis Escudero at may usapan na ba kung ano yung magyayari sa June 2 at 3? Wala pa. Basta ako, I am prepared. I am prepared to sit as a senator judge once the impeachment trial proceeds. But as far as you know, have some police officers or police
enlisted personnel signed these documents from the ICC? Yung iba natakot dahil without the presence of their lawyers, wala silang mga lawyer, natakot sila doon, di nagpirma yung iba. Yung iba naman ay yung medyo matigas, ayaw pumirma. At yun nga, nagsumbong sa akin na gano'n daw pinagagawa sa kanila. Are you doing something about it, Senator? Ha? Kung meron ng ganung coercion, no? Na coercion ng pagpipirma na nagyayari, meron ba kayong ginagawa or kinakausap para ma-stop ito? I will file a resolution para magkakaroon ng hearing. Okay. Sa So, Senate kung hindi po? talaga sila hinto, I will call on the armed forces of the Philippines to stop this interference into our sovereignty. All right, with that, we thank you for joining us in the big story, Senator Bato de la Rosa.